kinover to ni MJ kanina. Nakita ko meron siya pakipag-usap kay MMDA, di pa ako sanay sabihin General patawag ko. General Police Manager. General Torre. So nakausap mo siya, pero before natin pag-usapan yung isa sa mga meeting na nakuha ko doon sa interview mo sa kanya kanina, yun munang Manila's Finest ang pag-usapan. Okay, isasama na ba natin ang ating kasamang Mojo? Sama mo na siya. Okay, so Sama kanina natin nga kasi dinaluhan ng mga retired general ang block screening ng Manila's Finest. Si General Torre pala ang nagsagawa nito, no? Siya ang nag-host, kabilang dyan syempre siya, 'di ba? Nakaka-relate nga ba siya sa pelikula? Actually, ganda ng mga soundbite na binigay nila kanina. Meron pang Manila's, meron pang former Manila's Finest, 'di ba? Meron ding mga nakaabot din ng 60s na bilang pulis. Si General Torre kasi parang wala pa siyang 10 years old noong nangyari yung Manila's Bata Finest. pa si Bata pa raw General siya. Torre. Oo. Pero kasama natin dyan syempre ang ating mobile journal na si Francis Rivera. Nakasama ko rin kanina nag-cover. Nakita niya rin lahat, 'di ba? Francis, ano ba take away mo kanina nung nag-cover tayo doon sa block screening? Ayan, Mukhang nandun pa pala nandun pa si siya. Francis until now. Sorry, naiwan kita dyan. Dumiretso na ako dito. Diyan din ako galing. Sa Gateway Cinema 18. Yes. Yes. MJ, Jovi, and Mase, tuloy-tuloy pa rin yung Manila's Finest Fever. Yes. Actually, kakatapos nga lang ng isa pang screening, nakita nga natin, halos ang dami ng lumabas dito sa sinihan niya, dito sa Cinema 18 ng Gateway. At tama ka dun, MJ, kanina, nakasamot-sari rin yung mga narinig nating reaction mula doon sa audience na nakapanood nitong Manila's Finest. Actually, kasama ko sila manood. Umupo muna ako doon sa bandang dulo at talaga namang kitang-kita at naririnig ko yung mga reaction nila sa mga nangyayaring eksena, lalong-lalo na yung mga retired general at mga retired police na nasa harapan ko. Talagang nagkakabulungan sila na ganyan talaga nangyari noon Parang gano'n ang mga usapan nila. Nakaka-relate. Ongoing. Nakaka-relate sila doon sa mga eksenang pinapalabas sa Manila's Finest. At kanina nga na sure although 10 years old pa nga lang si General Torre o newly appointed MMDA chairman, pero nakaka-relate daw siya doon sa character ni Ashlyn, yung anak ni Homer Magtibay, played by Piolo Pascual, na isa rin kasi siyang anak ng isang pulis na nakikibaka rin sa mga katiwala. Munti ka na raw kaya hindi raw siya nag-UP. Isa rin yan, Ayun yung mga highlights nung nangyaring screening kanina at iba't iba rin yung mga napakinggan nga natin. Kanina rin nagsalita din si General Elmo Santiago, retired General Elmo Santiago ng QCPD, na nakasama pa nga ni Chairman General Torre sa boss niya dati. Boss niya, yes. Yes, MJ, tama. At nakwento niya nga, at talagang napuri pa kanina si MMDA chairman. Talaga namang high flyer daw talaga itong si MMDA chairman at very dedicated sa kanyang ginagawa. Yeah, actually, pinuri rin nila si Direk Raymond Red. Kasi Andun, nga, diba? yes, nandun si Direk Raymond Red at ang writer na si Moira Lang na nagsagawa nitong research na ito. At sinasabi nga ni retired General San Diego na kung parang mukhang pwedeng magka-sequel to dahil kay Ojeda, kay Billy Ojeda na role ni Enrique Hill. Tapos ang nag-volunteer na raw sila for the research, sila na raw bahala as resource people para kung magkasusunod na pyesa man ng Manila's Finest, continuation na storya tungkol sa mga police nung siguro 70s na, 'di ba? Kasi mag-move forward na. Bukod doon, may isa pa nagsalita kanina, yun yung dating retired na nag-Manila's Finest na kinikwento nga niya gaano siya nakarelate sa part ng eksena ni Cedric Juan at Piolo Pascual. Diba? Nung sa Metrocom tsaka sa Manila's Finest na sinasabi, nandito kami, andito ka lang. Kasi daw, as a policeman, nakarelate daw siya noon, yung pagmamaliit that time. So, At sinasabi nga nila na talagang concise daw yung pagkakakwento. And ang ganda actually sinabi rin ni General Torre na parang yung pinakita na ensemble cast, they were faceless people, but then again, they were the ones who really did the job. Yun. That's why the movie was how it was. And nakakatuwa to hear from former policemen mismo, 'di ba? Dahil sila mismo yung who lived through it. Siguro kung magkakaroon ng part 2 yung Manila's Finest, hindi na nag-iisa lang yung pansitan, Kasi parang yun yung issue. Tama. Bakit isa lang kasi yung pansitan doon?
Isa lang ang pinupuntahan nila, malamang. Sa dami na yung store at pansitan diyan. Actually, may Sa sagot sequel, doon si may sagot doon si Correct. si General San Diego ba yung nagsabi doon? Yung parang Oh. sabi nga niya, pag ano ka raw kasi talaga, galing ka sa lugar na yun, doon at doon ka lang talaga. Yung hindi ka daw talaga hindi iikot. sila- Kilala mo yung good guy, kilala mo yung bad guy, kilala mo yung kapitbahay. Ganun ka Oo. daw pag pulis dati. As in literal, na ID mo lahat. Kaya ganun, di ba, sa Piolo, si Piolo sa film, Oo. memorize na kung sino si Kiko Estrada. Right, right. Ganun daw. Oo. Ganun daw talaga yung galawan doon. You frequent the same places. You know where it happens. You know kung Oo. sino mabait, sinong hindi. Mm. So malay That mo, explains. malay mo, ano yon, 'di ba? Malay mo, isa yung talagang sinadya. Pero Oo. pero yung isa sa mga gandang nakuha ko rito is sobrang dami talagang naka-appreciate din nung hindi nila napansin yung CGI sa pelikula at kinilig sila nung makita nila yung Meralco in the Uy, 60s. oo. Ah. Yes, napansin ko rin yun. Yung lumang Meralco. Oo. Correct, Ako tumayo correct. yung balahibo ko yung ending shot yung kay Oo. Billy Ojeda. Parang, wow, okay. And I'm happy na Ako yung opening. Oo. Kung saan in-encapsulate ang nangyari ng 1969, which is the Miss Universe. Oo. Oo. and the man on the True. moon. correct. At saka yung pinanganak Oo. si Joey Correct. Francisco ng 1969. Ay, wow! I love it! Alam mo, Hindi isa, sinabi doon, hindi sinabi doon. alam mo yung isa pang nakaka-relate daw sila, sobrang totoo raw yung hindi makabili ng sapatos na pulis. Oo, sinabi ni General Torre, yun, sobrang relate Sa daw. sobrang liit ng Ang sweldo. sweldo. Sobrang Tama. daw, like parang talagang accurate daw yun. Relate na relate sila no nakita na hindi pa yung sapatos, Oo, hindi pa oo, pulido oo. yung maghahanap pa ng pambili. Grabe, pero you have to look your best. Of course, because you're part of the Manila's Finest. 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 Galing, Actually, madagdag ko lang galing. kanina sa likod, yung mga kapamilya naman nung kasama ng mga retired general, yung nakita yung, kumbaga, paano ba, yung last scene ni Piolo, Oh. talaga namang ano nangyari? Ay, yung mga reaction nila doon. At kanya-kanya na silang kuro-kuro. Pero sabi nga ni Director Raymond Red, part daw yon kung paano yung storytelling ng Manila's Finest. So, nasa audience na raw yon kung paano nila i-interpret. Pero ganun yung narinig natin kanina, talagang halong lungkot at talagang nag-iisip sila kung ano yung nangyari talaga dito sa karakter. Gusto ko ni sana Piolo. sabihin yung theory ko pero wag na. Kasi Okay. baka Baka mapaisip yung halfway through the audience. festival na tayo. Oo. Halfway through the festival na tayo, baka pwede mo na ikwento. Yes. Nag-isip kasi ako kung inatake ba siya o nilason. Oh, maganda yung theory Pwede yan, na Mase. yun. Maganda yung Diba? theory na Kasi- nila. Kakayosi. Kasi medyo iba yung Kakayosi. mukha niya. Diba? So yun lang. May for sure. Or May kinain, foreshadowing or kasi. nakonsumo siya ng bigat ng dinadala niya. Pwede rin. Diba? Kaya inatake. Oh. Diba? Diba? Oy, oo nga. Pero yun, magandang matanong nga, pag nakita ko ulit si Direk Raymond, may isa nga pala maganda sinabi si General Torre. This is the type of film na lahat daw ng estudyante kailangan mapanood, lalo na criminology students. Tapos Oo sinabi nga niya, ito yung babalikan mo 10 years from now na pelikula at sasabihin mo, wow, this is a classic. Okay. In fairness, ang ganda ng mga sharing niya, ha? Thank Okay, you, before General natin puntahan ang mga sinabi ni General Torre, pasalamat muna tayo sa ating Mojo, si Francis Rivera, for actually enjoying the sights and sounds of Gateway Mall. Torre. Yes. Okay, thank you, Francis. Salamat, Francis. Okay, pahinga na natin. Maghapon na eh. Oo. No? So, ito po yung sinasabi. Ako naman, iba ang theory ko doon sa buti ko pa masabi, yung nangyari kay Piolo. Oh my God. Kasi, kaya, kung ba't ganun yung treatment. Kasi, I think, tingin ko doon sa nagsulat dito, gusto niya sabihin na it's not about him, but it's what's gonna be happening after the movie. Yung timeline Sakit. before, Sakit talaga. timeline before something big happens to Manila. So yun lang. So parang hindi yan tungkol yung nangyari sa kanya is parang very little kumpara doon sa mangyayaring hindi Oo. maganda sa Oo. bansa. O, pakinggan natin Well, si that's just my theory. Asa ba si Parang Moira?
Moira Oo, lang, kasi nasan si ka ba? Moira Kaya sa ano kasi niyan? Okay, so, puntahan natin si Piolo at balita ko, Hindi, si General Torre. nag-recant siya ng kanyang Oo, statement na about limang paligo lang yung paligo. lamang sa kanya ni Piolo Pascual. Dahil eto raw ang totoo, sabi ni General Torre. Late kasi dumating si Piolo, kaya nung una kong tingin, sabi ko lamang ng mga 5 paligo sa akin. Pero nung up close and personal, nakita ko siya nung nagbibigay na kami ng mga orders. Ay, nako, mga 20 pa lang paligo lamang sa akin ito. So, wag na iba. Anyway. So Ayan. mga 20 paligo 20 raw ang lamang. Baka mga 18. Akala ko 80. Okay, 18 pala. So, anyway, last na po ito before kami mag-move on because we know na ang mga main characters po natin sa Manila ay papauwi na rito. We'll be going through some of the Yeah. entry points. Pero sa last point, importante pong napulot ko sa interview ni MJ kay General Torre kanina ay tungkol dun sa, I think it's an admission na talagang after magparinig ng mga movie insiders about yung presyo ng ticket, It is. It's been a problem It's ever been a since. problem. Before the lockdown, nakaka 1 billion tayo. Kailan ba tayo uling naka 1 last billion? year was 800 million. Well, oh yeah, it didn't even defeat parang prior to the lockdowns na nakukuha ng MMFF. Marami nagsasabi dahil wala raw pang pamilya na entry, valid point. Although Reconnect is, Reconnect is a family Yeah, it's a Christmas family movie Christmas actually. movie, diba? Hindi parang feeling ko it all boils down to economy at Yun, economics I pa can din, agree with that. Kasi medyo mahal ang 400 to 500 Sobra. worth na ticket. Totoo That naman. is luxury. So hindi ka siyang 1,500 sa isang buong pamilya. Actually, Oo. may sabihin ako, ito na nga, kasi di ba, syempre, yung trabaho ko, nagre-review ako ng pelikula, di ba? Minsan masasama ko pa si Oscar, ganyan. Pero isang beses, kasi, kunwari, hindi ka makakapunta, pero kailangan pa rin panoorin. Ayoko na magamitin yung mga pass-pass na kung ano-ano, para rin supportahan yung industriya. But sinama ko talaga si Erin, yung nani ni Erin, tapos yung si Oscar, tas ang mahal, parang 2,000 ata ina. Sabi Yeah. ko, napakamahal naman neto! You know, there's Yes, one yes. other proof kung bakit I think it's about economics or yung budget. Kasi isang mall na malapit sa atin, with this year, they decided to lower down their ticket prices. Tinao sila. Ayun. So it was an experiment na napakita tuloy na Magkano yung pagka- magbaba? Parang alam I ko na think saan pupunta. Parang mga less than 300. Yeah. No! Talaga? Saan yan? Dito sa Mega Mall, ginawa nila yan this year. Naging issue yan. Nasabi, kaya naman pala. No, hindi siya Nagganon. kaya. Oo, Sabihin, oo. Afford kasi ng mall gawin yun. pinakita lang na kung mababa, Pupuntahan tao. ng napunta mga nga tao. sila. The thing is, ang Right, reality... ito ba yung tig 295? Yes. Oh! Nakita ko nga yung ticket Yes. na yun. Oo. Bakit 295 dito? Tapos sa ibang mall, 400 plus, pakamahal. Yes. Oo. So, magandang sinabi ni General Torres sa'yo, na parang they'll go back to the drawing table and see Yeah. kung ano magagawa nila sa mga next edition. Sa ano? economics nung So, nito. tingnan natin. Kasi, unang-una alam natin na heavily taxed ang movie industry. Oo. So, hindi ko iniisip ko bakit Kailangan magbawas win-win ng for konti. all. Yeah, Oo. And not only that, 'di ba? Kaya yung yung ano nga dito is kailangan talaga na 'di ba, meron silang parang leeway for students, 'di ba? Yes. Na parang mas ma-encourage 'di ba na manood, meron silang mga family bundles, maging creative sila sa pag-entice ng mga moviegoer. Actually, yun nung high school ako, ang palabas ng Metro Manila Film Festival movie noon ay Himala. So, ito ay ni-require sa eskwelahan namin. So, nagpunta kami. Kaya alam ko, talagang pinanood ng mga tao dahil, una, required. Pangalawa, buti na lang, maganda naman talaga yung pelikula. Oo. And also, nung time na yun, affordable. Kaya yung mga estudyante, they can really Talagang go and lalabas. watch it, Ngayon, ano. mahihirapan na Mahihirapan. i-require kasi yung bayad pa lang, hindi na presyong pang estudyante. Exactly. So, mga kapatid, we'll see, no? Labantayan naman ni MJ yan kasi it's an industry concern. Hindi Sobra. to ng mga kasali lang, 'di ba? Oo, Maski iba. May I add, nakausap ko si, of course, MMDA head, MMFF, Exicom head, chairman artist, at sinasabi nga niya, remember, after nung gabi ng parangal, more than ma-reach nga daw yung box office earnings, gusto nila talaga na kumita lahat ng producers dahil
kumukunti rin yung nai-entice gumawa ng pelikula. Totoo din. Kasi grabe ang taas ng marketing budget mo for an MMFF film. Oo. Correct. 'Di ba? Correct. Iba pa yung yung mismong paggawa ng pelikula. And I do remember from a box office producer na wag natin pangalanan na isa sa top grosser yung pelikula niya last year at break even lang daw sila. Last Nako! year yun What if paano pa this year na wala pa sa kalahati ng 800 million umano ang kinikita? Ayun lang. Okay, so gusto natin bumalik ang sigla ng pelikulang Pilipino, so kailangan maging creative ng ating pamahalaan tungkol dyan.